Ay, syempre, dito muna tayo magsimula na tayo para marami tayong mapag-usapan. Oh, dito tayo sa may matinding interview. Si Risa Ontiveros, umamin na. Umamin na mga bossing si Risa Ontiveros na talagang malakas na malakas si Inday Sara. Yan, panoorin natin 'to mga bossing at ating reaksyonan itong video na ito. Pasok. Kaalaman na sa Disyembre, iaanunsyo ng oposisyon sa buwan na yan ang kanilang pambato sa pagkapangulo sa 2028 elections. Yan din ang buwan kung kailan inaasahang malalaman kung tatakbo nga ba si Vice President Sara Duterte. Okay, so this coming December, di ba sinabi ko naman yan sa inyo even before na this 2026 magiging matindi ang bakbakan, magiging mainit ang labanan. Kaya nga itong 2026 doon tinitake down yung mga channels ng mga Duterte supporters. O binuboost yung mga content creators ng pro-administration at saka ng mga dilawan tae. Tapos yung mga Duterte supporters inaatake nung mismong mga dapat yung human intervention ng Meta. Kung makikita nyo, di ba yung parang isang opisyal ng Meta dito sa Pilipinas, yung representative nila or counterpart nila dito sa Pilipinas, taga-akbayan. Kaya naman pala lakas-lakas ng propaganda ng mga makakaliwa ngayon. Kung makikita nyo, meron pa nga silang advertising. Meron pa silang ads na it's as if they're recruiting yung mga kabataan to join yung kilusan, di ba? Kaya pala lakas-lakas nila. So pahihinain nila tayo, palalakasin nila yung boss nila, and then yung tao medyo mabibisit, makakalimot, hindi na makikinig dahil siyempre wala na sa sirkulasyon yung mga Duterte supporters. Tapos pag nawala sa sirkulasyon yung mga Duterte supporters, yung mga Duterte vloggers, sasabihin na binayaran niya para tumahimik. Pero ang hindi ninyo alam, ginagamit nila lahat ng makinarya para pahinain yung ating boses. Kaya sabi ko sa inyo, importante yung paglalike at pag-share ninyo. Kasi ito lang magagawa natin sa bayang Pilipinas. Wala tayong maasahan sa korte. Wala tayong maasahan pag nagsampa ka ng kaso laban sa mga tiwali, pagtatakpan nila. Pagka nag-file ka ng impeachment sa Kongreso, pagdating sa presidente, wala. May mga investigasyon na gumagana pagdating ng panahon. Hindi yung mga totoong perpetrators, yung totoong mga most guilty, hindi nakakasuhan. Isa na nga lang ito, si Pangandaman. Hindi ba si Pangandaman? Nasan na? Akala ko ba maingay na maingay yung balita kay Pangandaman noon. Nasangkot siya dito. Itong mga Bersamin, Pangandaman, hindi ba yung Pangandaman pa nga, tinanggal pa nga o nag-resign pa nga. Pero magtataka ka, bakit itong Pangandaman, sobrang lakas ba nito para hindi masampahan ng kaso ba? Daan-daang milyon, bilyon-bilyon ang nawala sa pera ng Pilipinas sa loob ng 2-3 taon. Trilyon ang ninakaw na pera ng taong bayan nitong mga ito. Paanong hindi pa sila nakakasuhan? Kaya nakaraan, sinabi ko sa inyo, hindi pa nila kinakasuhan yung Bersamin. Hindi pa nila kinakasuhan tong Pangandaman. O siguro, ang deal nila, hindi kayo makakasuhan, kalma lang kayo. Hindi kayo makakasuhan. Pero alam ninyo na nakasubilang sila. Nakasubilang sila kapag lahat ng ebidensya, lahat ng investigasyon at yung galit ng tao papunta na kay Bongbong, isasakripisyo nila yung mga yan. Parang baraha yan na ilalaglag mong ganun . Ilalaglag nila yung mga baraha na yan. Yung Pangandaman, yung Bersamin na yan, kung sino-sino pa, yung try, give, o lie ba. Pagdating ng kagipitan, ilalaglag nila yan. Even si Bongbong at saka itong si Martin Romualdez. Nag-aano na sila may conflict na sila Kita mo, ang payat na nila pareho. Paano? Nag-aagawan na sila ng nag-aagawan na sila ng kapangyarihan. Ibig sabihin, ito, si Bongbong, demonyo. Si Romualdez, demonyo. Nag-aagawan na sila ng naghihigupan na sila ng kapangyarihan. Kung sinong pinakamalakas, may higop niya yung kapangyarihan ng isa. Mauunang mamamatay isa. Sobrang lakas ng kapangyarihan ng kadiliman nila parehas dalawa. Naghihigupan sila. Kita mo, ang payat na nilang dalawa. Kaya nga nagtatanong si Guanzon noong nakaraan, ano bang ginagamit yung pampapayat? Kaya ba kayo pumayat kasi itinigil nyo na yung pagdadrugs o itinigil nyo na yung pagkulimbat ng pera ng taong bayan? Hindi, sinabi ko lang kung ano yung sinabi ni Guanzon. Dito naman sa ating channel, nagre-react lang naman tayo sa balita di ba? Kung ano yung mga narinig natin, ilalabas natin yung reaction natin. Hindi tayo gumagawa ng istorya dito, kaya nga nagpapakalabas tayo ng mga balita na nagkakalat na sa social media at lalong-lalo na galing dito sa mainstream media. Kasi itong mga to, may mga prangkisa ito. Mayroong internal na ito, na check and balances ito. So pag lumabas yan dyan, for public consumption yan. Kaya nga, nire-reaction na natin. Di ko alam bakit
Bakit nagagalit kayo? Nagre-react lang naman tayo. So, ganun na nangyayari ngayon, mga bossing. Yung mga totoong perpetrators, so wala tayong pag-asa eh. Wala tayong magawa. Yan, nasa kanilang kapangyarihan. Anong gagawin ng taong bayan? Ang gagawin ng taong bayan, dito sa social media, magsusumbong. Dito sa social media, mag-iingay kasi wala tayong pag-asa sa mga legal na paraan eh. Hindi ba? So, this coming 2026, magiging malakas ang laban, magiging bukbakan talaga at pipilitin nila si Inday Sara na ipin down. Kaya lang, medyo sa nakikita ko, tinatry muna nilang pagtakpan lahat ng mga katarantaduhan nila. Isasakripisyo nila yung mga senador, sasakripisyo nila yung kung sino-sino mga tao. May mga lalabas na mga issue sa China, issue na naman kay Pastor, issue sa ganito, EJK, issue sa ICC, para mapagtakpan yung totoong problema ng Pilipinas, which is yung flood control scandal. Ngayon, kapag yung tao na bumalik na naman doon sa flood control, meron na naman sila mga isasakripisyo ng mga tao. May mga bagong issue na naman napuputok kasi ginamit nila si Atong Ang eh. Si Atong Ang ayaw magpagamit, hindi nagpahuli. Hindi ba? Matalino si Atong Ang. Sabi niya, pucha, gagamitin ako ng mga ito para malihis lang yung issue ng flood control. Kaya ngayon yung sinasabi ko, marami silang mga baraha. At lahat yung mga baraha na yan, pagka dumating yung panahon na panipis na ng panipis, yung usok na ginagawa nila para hindi makita yung flood control scandal, ilalaglag nila ng ilalaglag yan. Nilaglag si Atong Ang, kaibigan nila yan. Nilaglag kung sino-sino, tapos susunod na ilalaglag niyan, itong sila Trigib, sila Pangandaman, yan si Bersamin. Tapos pag nalaglag na yung mga yan, hindi pa rin nakontento ang mga tao, ang ilalaglag na yan, either or, BBM or si Romualdez. Kaya nga nagpapayata na, kaya wag kayong titigil. Kahit na may mga kinukulong na, inakasuhan na, huwag kayong huminto hanggat hindi pumupunta doon sa Malacanang at dyan sa pinuno, hari ng Kongreso, hanggat hindi pumupunta dyan yung investigasyon sa mga tao na yan, hanggat di nakakasuhan ng mga yan, huwag tayong hihinto. Narito ang report. Malayo pa pero mainit na ang 2028 presidential elections. Ang nilulutong United Opposition, sisiguraduhin daw ang tunay na unity. Ayan. So ang United Opposition, so nandito na sila ngayon. This is also a part ng kanilang smokescreen. Paingayin na yung mga kandidato para sa 2028. Si Risa Ontiveros, sabi ko nga sa inyo, meron tong insertion. Hindi niya sinagot yung insertions niya. Again papaliwanag natin, meron lang siyang isa na request, isa lang. Yung request na yun dumaan sa legal. Tapos, sandamukal yung kanyang insertions. Noong 2025, ang insertions nito umabot ng 1.3 billion. 1.3 billion yata yung inabot ng insertions nito. Isa lang ang nirequest niyang proyekto. Tapos itong tao na ito, hindi naman siya, ang advokasya niya, kababaihan, kabataan, yun ang advokasya niya. Pero kita mo yung insertions niya, flood control at saka kung ano-anong mga infrastruktura. So magugulat ka. Nilabas yun ni Katonying. Sabi niya, wala daw siyang insertion, amendments daw. Sinabi ni Katonying, talaga, wala kang insertion? Ito, nilabas ni Katonying yung listahan ng mga insertions nilang lahat. Nanahimik siya bigla. Ngayon, tingnan mo, kaya hindi niya binabanatan sila Marcos, si Romualdez at saka si Sandro Marcos sa issue ng flood control. Kasi pwedeng kasapakat siya. Pwede. Bakit ko masasabing pwede? Hindi ba ang sinabi nila, kapag may nakita kang mali, tapos hindi ka nagsalita, kasabwat ka. Tama? Pag sinasabi mo naman na hindi ako kasabwat, ayaw ko lang magsalita, yun na nga ang problema. Kapag alam mong mali, nagbulag-bulagan ka, nagbingi-bingihan ka, hindi mo ginamit yung iyong mandato para sitahin ito, hindi ka man siguro direktang involved sa nakawan, pero the fact na kinonsinti mo yung nakawan, parang halimbawa lang yan, meron kang kapatid, mamamatay tao, itinago mo sa bahay mo. Hindi naman ikaw yung pumatay, hindi ka rin naman sangkot doon sa pagpatay, pero the fact na itinago mo yung isang kriminal sa bahay mo, sangkot ka na sa kaso. The fact na alam mo yung kaso pero hindi mo sinisita, sinusumbong yung tao, ibig sabihin, ka na, kasapakat ka na doon. Tawag dito, riding in tandem ka na doon. So itong si Risa Ontiveros, hindi niya tinutulig sa galit na galito sa 10 milyon 10 million pesos
na halaga ng libro na pinapagawa ni Inday Sara para ibigay sa mga estudyante ang pamagat tunay na kaibigan. Galit na galit siya dun. Pero hindi siya nagre-react, hindi siya nagagalit doon sa 25 billion na i-deliver di umano kay Bongbong, kay Rasandro, kay Romualdez. Hindi siya nagre-react doon. Galit na galit sila sa 125 million na ginastos ng isang buwan. Ang flood control project natin sa isang araw, sa isang araw, 1.5 billion. Ang flood control project, araw-araw ang ginagastos natin. Galit na galit sila sa 11 araw daw na ginastos na 100 milyon, yung 1.5 billion araw-araw, hindi nila sinisita. O yan ang sinasabi natin. A real unity talaga. Kasi sobra tayong dinivide, sobra tayong pinolarize ng nakaraang mga taon. So, sino namang society ang pwedeng mag-progress kung... Teka. Sinasabi nitong kupal na ito na dinivide daw ng mga nakaraan. Putsangin na, sino ba nag-divide? Kayo lang naman ang mahilig mag-divide eh. Kung matatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, kaya nga pinalibing niya si Marcos Sr. eh. Kaya nga siya nakipagkaibigan sa mga NPA, inilagay niya yung mga NPA sa mga ahensya ng gobyerno dahil maiingay kayo, rally kayo ng rally, lagay ko kayo dyan, tingnan ko kung may magagawa kayo. Kaya nga tinatry, ang isang purpose ni Pangulong Duterte, why in-impose niya or in-enforce niya yung Supreme Court ruling na mailibing ito si Pangulong Marcos Sr. dyan sa libingan ng mga bayani kahit nasa libingan ng mga tanga dapat nililibing yan. To unite, sabi nga niya masyado ng hati ang Pilipinas between the loyalista at ng mga makakori. Kaya kailangan, let's bury the hatchet, ilibing na natin yung matanda na dyan, move on na tayo, doon na tayo sa pag-abante ng bayang Pilipinas. Si Pangulong Duterte tried na ipagdikit yan, putsang ina nyo, ayaw nyo, never again. Tapos hindi lang nadagdagan, dating never again lang, naging anti-Duterte kayo. So kayong mga dilawan, anti-Marcos na nga kayo, anti-Duterte pa kayo, ito ang masama. Ito ang masama ha. Sinuportahan nyo, ayaw nyong suportahan si Bongbong Marcos noong nangangako pa lang siya at hindi pa siya nagnanakaw. Galit na galit kayo sa kanya nung kampanya, galit na galit kayo kay Marcos. Si Leni Robredo, ang dami sinasabi. Yung mga artista, ang daming sinasabi. Galit daw sila sa martial law, magnanakaw daw ang tatay. Nung hindi pa nagnanakaw si Bongbong galit na sila. Ito problema. Nung nanalo si Bongbong, tapos nagnakaw di umano sa pera ng taong bayan, doon pa nila sinuportahan. Noong wala pang ginagawa yung tao, hindi pa presidente ng Pilipinas, wala pang ginagawang kamalian sa bayan, galit na galit sila. Kulang na lang nila, sinisingil nila sa estate tax, pinasosoli yung kayamanan, naninakaw daw ng tatay, o nung nanalo na at naging magnanakaw, puta hindi na nila sinisingil. Kakampi na nila. So ano to? Kakampi nyo si Bongbong nung magnanakaw na, nung hindi pa siya magnanakaw, kaaway nyo siya. Kaya naman pala kaaway nyo yung mga Duterte kasi hindi sila magnanakaw. Diba? Kasi siguro kung ang mga Duterte nagnakaw, kung ang mga Duterte siguro nagnakaw tas isinare sa mga congressman, sa mga senador, yung ninakaw nila, baka bati kayo, baka DDS na rin kayo ngayon. Pero dahil si Pangulong Duterte hindi nagnakaw, katulad ni Bongbong nung hindi pa siya nanalo, hindi pa siya magnanakaw, galit na galit kayo. Tapos nung nanalo si Bongbong, nagnakaw di umano. Biglang ansaya-saya nyo na. BBM na kayo. Suportahan na ang presidente. Utang ina niyan. Nasaan ang pagiging makabayan nyo pagka ganyan? Walang unity na totoong unity. Sinabi yan ni Senator Risa Ontivero sa panayam ko sa kanya sa programang The Long Take ng One News. Aminado ang senadora na si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kalaban sa pagkapangulo sa 2028. Is the opposition po open to support from within the administration, if only to prevent a Sara victory? Wala pang ganung usapan. Kasi nga first things first, kailangan kumbaga ayusin muna namin yung aming bakuran. Yeah. Pag-usapan natin yan. So, ang tanong is, sa tingin nyo ba kayo willing yung kampo nyo, mga dilawan tae, mga pinklawan na mga pinagli sa bugok na itlog, willing ba kayong makipag-usap sa administration to come up with yung totoong alyansa, to come up with a presidential na pwedeng tumalo kay Inday Sara? Sabi niya,
Wala, hindi pa namin napag-uusapan. Ulul. Sabi ko nga sa'yo, the mere fact na hindi mo sinisita si Bongbong, hindi mo sinisita si Romualdez, hindi mo sinisita si Sandro Marcos sa dami ng kasalanan nila sa di umano na pagnanakaw nila sa bayang Pilipinas. Ibig sabihin, Risa, nagkasundo na kayo. Nagkaisa na kayo. Oh, so ngayon, ito ngayon. Magkakasundo sila para hindi manalo si Inday Sara. Bakit? Bakit ayaw nilang manalo ang isang Inday Sara? Oh, question. Dahil doon sa 125 million na di umanong yung mga Mary Grace Piatos, yun lang reason nyo? Yun lang ang reason nyo? O kasi, sige, titingnan natin. Okay, pumunta tayo. Sino yung mga kandidato na pwede? So, ang pwedeng kandidato, ito si Risa, na walang nagawa. Walang nagawa. O, tapos, hindi pa to pwedeng manalo. Sinabi nga nito Pasio eh. Sa 12 na senatoriables, puta pang 12 ka, muntik ka pang malaglag. Paano ka mananalo kay Inday Sara? Mantakin mo, hindi ka nakakuha ng solid na 14 million votes. Hindi ka nakakuha ng 14 na milyon. Solid na 14 million. Yung boto ng mga dilawan, hindi mo pa nakuha. Ibig sabihin, may mga dilawan na ayaw sa'yo. So ngayon, wala ito, laglag ito. Wala namang napatunayan to eh. Wala. Tingnan nyo mas marami pa nga doong batas na nagawa si Robin Padilla kaysa dito eh. Mas makapal pa daw yung makeup nito eh kaysa sa kapal ng papel ng mga nagawa niyang batas eh. O sino pa? Si Raffy Tulfo. Putsang ina, anong mapapatunayan ni Raffy Tulfo? O si Raffy Tulfo hindi naging mayor. Ito si Risa Ontiveros hindi naging mayor. O si Raffy Tulfo hindi naging mayor. Ang naging sikat lang si Raffy Tulfo, yung ginamit niya yung mga maliliit na issues ng Pilipinas dahil masa, nakaka-relate ang mga tao. Ginamit niya na parang nagpaka-superhero siya. Pero na-expose ang Raffy Tulfo in action na sa mga maliliit na mga kaso lang sila maingay. Sa mga malalaki, pag malalaking mga personalidad na yung involved doon sa mga isinusumbong sa kanila, tikom na yung bibig nila. Therefore, nagpakalupon lang sila sa barangay. Ginamit lang nila yung taong bayan para sa views, para makilala sila at eventually maging mga senador sila. Wala na patunayan yan. Si Raffy Tulfo, Diyos ko po. Malabo pa sa ihi ng bagong panganak. At saka karamihan ng masa, bagamat nakikinig, nanonood sa Raffy Tulfo in action, mga Duterte supporter yan. You cannot beat Visayas and Mindanao. Masyadong malaki yung Visayas and Mindanao. Iko-compare mo sa Luzon. Sa Luzon, sabi ko nga sa inyo, ang pwede nyo makuha dyan, at least siguro, mga 65% sa inyo. Pero the other 35%, mga bossing, Duterte na yan. So 35% ng mga Duterte versus 35, yung kabuuan ng Visayas Mindanao plus yung 35% ng Luzon. Do you think kaya yung talo ni Sinday? Sino pa yung pwedeng itapat? Puta, si Nicolas Torre daw, anak ng tinapay. Hindi, putangin na yun. Taga-bungkal na nga lang ng imburnal yan. Kahit nga sa MMD, hindi na daw nire-respeto yan eh. Putsang na, tatakbo pa sa pagka-presidente. Sino ba yung pwede nilang ilaban? Si Leni Robredo, malabo. Bakit? Napaganda niya na ba yung Naga? Ang dami daw adik sa Naga. Nagre-reklamo nga siya nung nakaraan kasi sobrang laki daw ng problema ng Naga sa droga. Late ng Naga kapurit lang. Hindi niya nga maayos. Magpe-presidente pa siya. Sino pa? Si Trillanes, anak ng tokwa na yan. Sabi ko sa inyo, si Trillanes, kahit tumakbo ng hubot-hubad dyan sa labas, walang papansin dyan. Walang kwentang tao yan. Hindi na nga tao tingin ng mga Pilipino dyan, kuto eh. Oo, mas masahol pa sa bulati ang tingin ng mga Pilipino dyan. So malabo. Sino yung nakikita? Ang pinakamalakas na pwede nating makita na lalaban kay Inday Sara, si Leni Robredo na napakalabo. Sobrang labo. Bakit? Nilampaso na ni Inday Sara yan eh. Noong nakaraang yung numero ng boto ni Inday Sara, pinakamalaki yun eh na nakuha ng isang politiko sa Pilipinas eh. Kaya nga nakakuha si Bongbong ng 31 million dahil kay BP Sara eh. So wala talagang may kasabi nila, kapag si Leni Robredo daw ay tinanggap, o kaya ito si Ontiveros tinanggap si Pangulong Duterte Pangulong Marcos as his Vice President. Puta na mananalo. Ang tanong, aabot pa ba sa 2028 yan? Kita mo nga nangangayayat na. Walang Diyo naman talaga. So, ewan ko. Tsaka bakit ayaw nila kay Inday Sara? Yun, bumalik tayo doon sa tanong. Bakit ayaw nila? Bakit nagtutulong-tulong sila laban kay Inday Sara? Dahil lang doon sa Mary Grace Piatos, ang babaw nyo naman. Dahil lang doon sa sinasabi nyong 125 million na ginastos ng 11 araw. Tingnan mo lahat ng mga kandidato na yan. Meron ba silang mga resibo sa mga gandang nagawa nila sa bayang Pilipinas? Pumunta ka ng Davao. Sabi ko nga sa inyo, pumunta kayo ng Davao.
Tingnan nyo gaano kaganda palengke, gaano karami ang mall, ang dami ng mga kondominium, kaya nga medyo traffic na kasi talagang maunlad na. At saka talagang nagko-coexist yung mga tao dyan kahit anong mga relihiyon, kahit anong mga paksyon, maayos na naninirahan yung mga tao dyan at may system na sila dyan sa Davao City. So kung ako, na gustong gusto ko ng Davao, tapos ang naglinis ng Davao, mga Duterte, kung tatakbo sila, wala akong ibang iboboto kundi sila Y. Nangangarap tayo na yung mga lugar natin maging parang Davao eh. Hindi ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, yung buong Pilipinas parang naging Davao. Nagkaroon tayo ng 888. Kung matatandaan nyo, pag tumawag kang 888, talagang may sasagot sa'yo. Nawala ang red tape. O, yung mga pupunta ka sa mga ahensya ng gobyerno, nakasimangot yung mga tao. Papipilain ka ng mahaba, pababalik-balikin ka. Pucha yan, sinolusyonan lahat ni Pangulong Duterte yan. Naging livable ang buong Pilipinas, naging parang Davao ang buong Pilipinas because may resibo si Pangulong Duterte nung binoto natin siya. Si Inday Sara may resibo eh. Nag-isa rin siya sa mga nagpaganda ng Davao at balita ko mas mahigpit pa siya kay Pangulong Duterte. So bakit ayaw natin kay Inday Sara? O baka naman ayaw lang natin kay Inday kasi uubusin ang lahi ng mga komunista. Dahil ito po ba ay recognizing yung possible or yung winnability ng another Duterte sa 2028, which is VP Sara? Sinabi nga ni Senator Frank na si VP ang pinakamalakas na kandidato sa ngayon. So, kahit sino namang responsableng political formation, lalo na isang responsableng... Bakit? Risa, ikaw na mismo ang nagsabi, ikaw na mismo ang umamin na si Sara Duterte ang pinakamalakas ngayon. Bakit? Bakit siyang pinakamalakas? So alam mo naman pala na si Inday Sara yung pinakamalakas. Si Inday Sara yung pinakagusto ng mga Pilipino. Ba't ka patatakbo? Bakit pa kayo magbubuo ng lalaban kay Inday Sara kung siya naman pala yung gusto ng tao? Di ba? Sentido komon. Di ba? Siya naman pala yung pinakamalakas eh. Kung magkakaroon pala ng eleksyon ngayon, siya mananalo eh. Siya pala gusto ng tao eh. Bakit ayaw nyo sa kanya? So, wala na. Nag-concede na si Risa. At saka ito yung confirmation ng sinasabi ni Inday Sara na the reason why I have an impeachment, the reason why kahit hindi ako nagsasalita, laman ako ng mga content ng mga vlog nila is because I'm the strongest candidate or possible candidate for 2028. Therefore, yung mga kaso, reklamo, propaganda against me, politika, hindi naman talaga sila naghahanap ng hustisya. Makukuha lang naman nila yung hustisya kung wala ng Duterte sa gobyerno. Kung pag naipakulong na nila lahat ng mga Duterte dahil may isa sa katuparan na nila lahat ng mga balak nilang masama sa Pilipinas dahil yung mga Duterte tinik sa lalamunan ng mga dorobo sa Pilipinas yan eh. So umamin na si Risa Ontiveros na if she's the woman to beat, ibig sabihin, alam nyo na lahat ng mga Pilipino gusto si Inday Sara. So you're acknowledging it. Kasi ako, naniniwala ako, kung alimbawa ako si Risa Ontiveros, propagandista naman, sasabihin ko na, if mangyayari bukas ang eleksyon, mananalo si Inday Sara, ay hindi. Kung mangyayari bukas ang eleksyon at tatakbo si Leni Robredo, tatalunin ni Leni yan. Kasi ang pangit nangyari sa administrasyon nila ni Bongbong eh. Binigyan mo na siya ng pagkakataon para makaupo sa posisyon, pero basura yung nangyari sa Pilipinas eh. Not because of Inday Sara, but because of Bongbong. So if you cannot, sabi nga nila, kung ako lang to kung gagamitin ko lang yung utak ko sa pagsagot dito sa tanong na to, sasabihin ko lang na if she as Vice President cannot, cannot straighten up o hindi niya maplansya yung utak ni Bongbong, paano niya mapapaganda Pilipinas kung isang tao di niya pa mapasunod? Alam mo, gaganunin ko lang yun eh. Sasabihin ko na hindi. Ayaw na ng tao dyan. Ayaw na ng tao dyan kasi kung sa tingin ng Pilipino ngayon, bagsak ang trust rating ng presidente, dahil, tandem yan, unity yan eh. Dalawa sila dyan. Whatever happens to the Philippines from 2022 until 2028, kasalanan niya nilang pareho dahil
Taga-gobyerno sila eh. Alam mo yung mga ganun sagot, mahina ka eh, Risa Ontiveros. Inamin mo kagad din na si Inday Sara talaga eh. Ang pinakamalakas na kandidato eh. Bagiging pinakamalakas na kandidato lang yan kung nagtitiwala tao sa kanya. So inamin mo dito nagtitiwala tao, lumayas ka na. Posisyon, kailangan, realistically, take note kami ng mga ganyang challenges. Those are the kinds of candidacies na we will be competing against. So kailangan up to the standards kami. Nanindigan si So up to the standards. So ibig sabihin, the standards they are trying to reach and break is the Inday Sara and Duterte standards. Tangina, patay kayo. Wala kayo nun eh. Kasi, tinan mo, kahit magsanib puwersa kayo, sabi ko nga sa inyo, magsanib puwersa kayo, mag-usap si Pacquiao, sino ba to? Si Robredo, si Villar, ay hindi pala Villar. Basta mag-usap-usap lahat ng mga posibleng itatapat ninyo o posibleng kumalaban kay Inday at mamili kayo ng isa. Tangina, titingnan pa rin ng tao yan sa resibo. Anong nagawa mo sa probinsya mo? O kung si Leni Robredo yung nanalo, anong ginawa mo sa Naga? Anong nabago sa Naga nung naging mayor ka? 3 taon yan. Kasi it all boils down to anong meron sa Davao. Kasi pag kinumpara mo yung Davao versus sa mga lugar na itong mga tumatakbo o tatakbo na kakalabanin si Inday, hindi pwedeng mag-compete yung mga kanya-kanya nilang lugar. Hindi nyo nga naayos yung mga lugar ninyo. Tapos lalabanan nyo si Inday Sara, may magandang resibo ang mga Duterte sa Davao. Patay kayo dyan. Ontiveros na hindi sila basta-basta aanib sa mga partido na hindi nila pareho ng mga ipinaglalaban. Anong common values po yung sa tingin yung non-negotiable para sa inyo? Good governance, transparency and accountability. Kaya Good governance, transparency, and accountability. Ma'am, tandaan mo may kaso ka kaso, hindi. Mayroong chismis sa'yo. Chismis hindi ko alam kung totoo yan o hindi. May chismis sa'yo na kinatkong mo daw yung pera ng PhilHealth. Anong transparency at good governance yan? May chismis pa sa'yo na yung mga testigo sa Pharmally. Inaano mo daw, binabayaran mo daw. So, yan ba yung good governance? Meron pang isa, yung kay alias Rene, na kinasuhan nyo. Sinabi rin niya, binabayaran mo daw siya para mag-testify against kay Pastor Apollo Quiboloy. Aside from that, itong mga insertions mo. Tapos yung affiliations mo pa sa mga left-leaning organizations. Asan ang transparency dyan? Asan ang good governance dyan? Hindi ka nga naging effective na senador. So lahat ng qualities na sinasabi mo, wala sa iyo. Wala sa inyo. Good governance. Putangin na nyo, wala nga kayong pinatunayang good governance noong mga panahon ninyo. Naging presidente si Pinoy, anong nagawa sa Pilipinas? Wala. Naging presidente si Marcos, anong nagawa sa Pilipinas? Wala. Ano sinasabi mong good governance? Kung meron man dito sa Pilipinas, may nagawa. Pinakamalaking nagawa. Pagsamahin mo lahat ng presidente, Pinoy, Erap, Ramos, Gloria, si Aquino, si Marcos, nilagpasan ni Pangulong Duterte yan ng 6 na taon lang. Nang tinapay kayo. yung anti-corruption, ang lakas sa amin. Anti-corruption, ang lakas sa inyo. Paano anti-corruption malakas sa inyo? Corrupt ka nga daw. Si Leila de Lima sa DOJ, may dinispalko daw pera, di umano. Ikaw daw, di umano, meron ka rin daw kinatkong na pera sa PhilHealth na hindi mo pa binabalik. Anong anti-corruption kayo? Hindi kayo anti-corruption. Part kayo ng corruption. Sabi ko nga sa inyo, nagiging part kayo ng corruption kapag kayong corruption, hindi ninyo head-on na binabangga. Si Bongbong, di umano, nagnakaw. Si Romualdez, si Sandro, nagnakaw. At hindi nyo binabangga, hindi nyo mabanggit yung mga pangalan niya. Di ibig sabihin, kasabwat kayo dyan. Tapos economic reforms din. Sa ngayon, Economic reforms? Alam mo sa ekonomiya, sayaw ka lang na sayaw na Zumba. Alam mo sa ekonomiya, sayaw ka lang na sayaw na Santo Niño. Alam mo sa ekonomiya. Economics yarn. hindi pa raw sila bumubuo ng koalisyon sa iba't ibang partido at wala pa rin namang nag-aalok sa kanila. Pero meron na raw silang timeline sa pagpili ng kanilang standard bearer para sa 2028 presidential elections. In broad strokes, may consensus kami na pipili kami
ng aming common candidate by, say, end of this year. And gagawin namin sa pamamagitan ng mga surveys at iba't iba pang mga instruments. Makailang beses nang sinabi ng senadora na bukas siyang maging pambato ng oposisyon, pero may kondisyon. Isa pang bukas tumakbong Pangulo ay si Senador Bam Aquino. Putang ina, sa tingin nyo, maluloko nyo pa yung tao. Magnanakaw si Marcos. Oh, binoto natin yung anak. Putang ina, nagnakaw din. Oh, si Pinoy, walang silbi. Puros computer lang daw ng computer yan. Di umano. Tapos may tumatakbo na namang isang Aquino. Sa tingin ninyo sa ginawa ni Bongbong Marcos, dapat bumoto pa ng mga Aquino at Marcos ang mga Pilipino? Inan yan. Ito yung sinasabi natin. The reason why nag-number 3. Number 3 to eh. Ito si, itong mokong na to. Tandaan ninyo nung 2025, hindi pumapasok sa, sa 15 sa survey. Tapos biglang nag-number 3. Oh, kaya nag-number 3 yan. Kaya nag-number 3 yan kasi ganito. Nakatatak na sa utak ng mga Pilipino that when a Marcos fail, an Aquino will rise. Nung napatalsik si Marcos Sr., si Cory yung parang naging savior ng Pilipinas. So gusto nila ganun ulit mangyari dahil kawatan ito si Bongbong di umano. Ang gusto nilang mangyari, maibalik yung nakaraan na Aquino ang mag-aayos ng Pilipinas. Gago, lalong gumulo Pilipinas nung umupo si Cory Aquino, pinagsasasabi nyo. Anong kapasidad nito? Anong kakayanan nito? Diyos ko po. Sabi nga nila, dinaya lang daw ng Comelec kaya nanalo ito, tsaka si Pangilinan eh. Tapos ine-expect nyo, tatalunin ito si Inday. Tangin na niya. Paano nangyari yun sa banda? Hindi nga tumakbo to noong 2022 elections ng pagkasenador kasi alam niya bulok ang ang papel nila basang-basa na sa tao Tumakbo nga yan ngayon 2025 hindi na sa partido ng mga dilawan at saka ng mga pinklawan. Tapos nanalo lang ngayon nag-number 3. Gusto niyo ng Gusto niyo nang gawing presidente? Anak ng tinapay. Hindi nito tatalunin si Bongo at saka si Senator Robin. Nag-number 1 yun Parehas na nag-number 1 yun. Mantakin mo Paano mo sasabihin na hindi mananalo si Inday Sara? Noong 2022, number 1 na senador si Robin. Noong 2025, number 1 na senador si Bongo. So, ibig sabihin, majority ng mga Pilipino, ang boto, Duterte pa rin. Maka Duterte yung mga nag-number 1 back to back. Nag-number 1 na ba si Risa? Nag-number 1 na ba to? Walang pag-asa tong mga to. Diyos mio, anong nagawa nito kundi mag-computer? Kabilang si Aquino sa mga speaker sa ikinakasang prayer rally sa EDSA Shrine sa February 22. Kamakailan, nag-reunion ang opposition leaders. Kasama dyan ang mga naging pambato nila noong 2022 na sina dating Vice President at ngayon Naga Mayor Leni Robredo, pati na si Senador Kiko Pangilinan. Nauna nang sinabi ni Robredo na wala siyang planong tumakbong presidente sa 2028. Alam yan. Kung walang alam si Bongbong, mas lalong walang alam yan. Walang prinsipyo Walang prinsipyo Okay man lang sana na, di ba, kalaban mo si Bongbong noong 2022, dahil mo masasakit na sinabi sa kanya, okay lang sana na galit ka pa rin sa kanya hanggang ngayon Pero hindi kabati mo na siya. Wala ka na sa posisyon, natalo ka na't lahat, hindi ka patatakbo sa 2028, kamo tapos makamarcos ka. Di sana pinanindigan mo na lang yung pagiging galit mo sa kanya. Bagamat merong mga humihikayat sa kanya na sumubok muli. Sa kabila niyan, nag-post online si Robredo na nanghihikayat na dumalo sa kick-off. Tang ina niyan, awit at aksyon, kontra korupsyon, putang ina niyan. Alam mo, ang kontra korupsyon, kulam. Kulam, sumpa, kidlat, lindol. Yan ang kontra korupsyon. Pucha yan, hindi yung awit at aksyon. Putang ina nyo, ang dami nyong alam.
of concert ng awit at aksyon kontra korupsyon sa Quezon City Memorial Circle sa February 21. Samantala si Vice President Sara Duterte naman, dati na ring nagsabi na sa Disyembre niya rin kukumpirmahin ang pagtakbo niya sa presidential election. Tatakbo na yan. Tatakbo na yan because meron siyang kaso sa ombudsman eh. Ang ombudsman, walang authority over an impeachable official. Once si Inday Sara mawala sa power, magkakaroon na ng authority ang ombudsman sa kanya bilang former government employee na siya or official siya. So, pwede na siyang ipakulong ni Boying Rimulya. Lalo na kung yung kaso plunder, no bail yan, pwede na siyang ipakulong ni Boying. So, sabi ko nga sa inyo himbis na sana si Inday Sara walang planong tumakbo sa 2028 dahil sa ginagawa ninyong mga katarantaduan sa kanya, panggigipit sa kanya, mga kaso na isinasampan yung wala ang mga katuturan, dahil dyan, mas mapipilitan tumakbo itong Ali. At sigurado pag tumakbo to, mananalo to. Kasi nung 2022, kung naging presidente to, baka more than 32 million pa yung boto na nakuha niya eh. So ang problema ngayon, pag nanalo to, putang ina, umalis na kayo lahat sa Pilipinas kasi iisa-isahin kayo nito. Sa lahat ng kahayupan na ginawa nyo kay Inday Sara, pagpapahirap na ginawa nyo sa kanya, yung 6 na taon na vice-presidente siya na binalasubas siya, ginawa nyo pa yan sa mga magulang sa tatay niya. Maniwala kayo, putang ina niyan, kung magkakaroon ng magiging madugo ang bansa. Sigurado ako, pag nanalo si Inday Sara, magiging madugo talaga. Bakit? Lahat ng mga kawatan, magnanakaw, adik, sigurado ako lilipulin yan. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Ayan, nako. Exciting ito, mga bossing. Exciting ito dahil exciting talaga dahil nga alam mo na, syempre si Inday Sara, mga ngampanya tayo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo empleyado ng mga yan, hindi naman tayo pinapasweldo ng mga yan. Na-appreciate lang nila yung effort na ginagawa natin kasi kahit hindi tayo bayad, kahit na wala namang ipinapangako sa atin na anything in return sa lahat ng mga ginagawa natin para sa kanila, na-appreciate nila tayo. Kaya tayo na i-invite sa mga Thanksgiving. Pero, mga bossing, hindi tayo ihinto. Talagang iaano natin yan. Talagang ilalaban natin yan si Inday Sara. Ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lang
hirap na